Titigan natin yan, kasama natin ngayong umaga si Amor La Rosa at si Harry Bayona, si Harry Bayona para sa Panahon TV. Harry? Good morning, JC. Harry Bayona ang kasama ngayon. Happy Monday po mga kabayan. Good morning, boss. Para malaman natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, makakasama po natin ngayon si Pag-asa Weather Alvin Pura. Good morning po, Mr. Pura. Good morning, Harriet. Good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, umiiral ulit ang diffuse tail of a cold front. Diyan po yan sa Hilagang Luzon. Kaugnay niyan, anong panahon nga po ba yung aasahan natin sa nasabing lugar? Pag meron tayong diffuse tail end ng cold front dyan sa Northern Luzon, ay inaasahan natin dyan sa area ng Cagayan Valley at Isabela, kasama ng Ilocos Region, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan. At may mga posibilidad po ng mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. So, Mr. Pura, para dagdag kaalaman sa ating mga kabayan, pag sinabi bang diffuse tail end of a cold front, anong kinaiba nito sa tail end of a cold front? Ang tail end of a cold front ay mas maayos na or mas organisang salubungan ng mainit na hangin at malamig na hangin. Ito namang tinatawag nating diffuse tail end ng cold front ay medyo kalat-kalat siya at usually nasa dulo po yan at tinatawag nating cold front. Alright, Mr. Pura, maibang usapan tayo kasi palagi po nating nababasa sa ating mga weather forecast na umiiral po ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa ating bansa. Ibig sabihin po ba nito, sa pag-iral ng ITCZ may papasok pang bagyo sa ating bansa bago matapos ang buwang ito? Harry, tama ka na yung ITCZ ay pinagmumulan talaga siya ng bagyo or dyan po nagsisimula yung atin. Kadalasan, dyan po nanggagaling yung ating mga bagyo. Subalit sa ngayon, wala naman tayong binabantayan or namamataang bagyo or low pressure area sa loob or maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit hindi pa po tapos ang buwan ng Mayo, so hindi pa po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon po tayo ng bagyo. Dahil sa buwan po ng Mayo, meron tayong inaasahang 0 hanggang 1 na bagyo. Alright, that's great news. Mr. Pura, in relation sa nasabing katanungan, ngayong madalas na nga pong umiiral ang ITCZ, ibig sabihin po ba nito, papasok na rin tayo sa panahon ng tag-ulan? Oo, Harry, malapit na po ang panahon ng tag-ulan. Pag buwan ng Nobyembre at Disyembre, usually yung ating ITCZ ay nasa baba po ng Southern Hemisphere. Subalit sa panahon ng tag-ulan po dito sa atin, sa ating bansa, yung ITCZ po natin ay naglalaro po or umaakyat po yan hanggang sa buwan ng July, nandito po sa taas yan. At maliban po sa ITCZ, hindi lang po yan ang source ng ating ulan sa panahon ng tag-ulan. Nandyan po yung ating tinatawag na habagat. At meron din po yung ating mga bagyo na nanggagaling sa Pacific Ocean na maaari pong magpaulan po sa atin. At hindi rin po natin naalisin yung ating localized conditions. Usually, pag mainit sa umaga ay makakabuo po tayo ng mga cloudiness at magpapaulan po sa hapon or sa gabi. Alright. Mr. Pura, given na makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa hapon or gabi, last few reminders na lang po para sa ating mga taga-subaybay. Yes, Harry. Sa ngayon, nalalapit na nga po yung ating panahon ng tag-ulan. Naabisuhan po natin yung ating kababayan ay mag-ready na po ng ating mga kagamitan or maglinis na po ng mga kanal o mga estero o yung lalong-lalo na yung mga naapektuhan po ng mga pag-ulan na maghanda po at maging alerto at makibalita po sa atin. Alright, maraming salamat mga kababayan. Nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Tumiran po ngayon ang diffuse tail end of a cold front dyan po yan sa Hilagang Luzon. Habang patuloy namang nagpapaulan sa Southern Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At ngayong araw ng Lunes, mahalagang malaman natin ang magigilagay ng panahon in the next few days para maplano natin ng maayos ang linggong ito. Sa puntong ito, silipin na po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio, cloudy skies ang iiral dyan. Simula bukas hanggang sa araw ng Huwebes, asahan po natin ang rain showers or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila, simula po bukas hanggang sa araw ng Huwebes, makararanas po tayo ng isolated rain showers or thunderstorms. So bitbitin po lagi ang payong para hindi mabasa ng mga pag-ulan. Sa Metro Cebu naman po, isolated rain showers or thunderstorms din ang mararanasan dyan. Simula po yung bukas hanggang sa araw ng Huwebes. So bukod sa payong, na may hoodie para protektado ka sa mga pag-ulan. Sa Metro Davao naman mga kababayan, starting tomorrow until Thursday, may mga pag-ulan ding mararanasan dyan. Kung walang importanteng lakad, ay suggest wag na lang po muna lumabas ng bahay dahil magiging maulan nga po. At sa Zamboanga, cloudy skies din ang iiral dyan, simula po yung bukas hanggang sa araw ng Huwebes. So kung mamamasyal, magsuot ng kapote dahil magiging maulan. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Morning Boss, para sa Telebisyon ng Bayan, ang inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat sa'yo, Harry Bayona.